Marcos vlogger eh, binabanat-banatan ka sa social media. Meron pa dong isang content na ano, may pa-question mark naman pero pinag-ano ka daw, pinagtitiro ka daw. Opinion mo doon. Masasabi ko sa mga vlogger ni Bongbong Marcos kasi lahat ng mga vlogger ni Bongbong Marcos hindi lang bangag. At hindi lang bobo, tanga pa. At hindi lang pa. Lahat ng mga vlogger ni Bongbong Marcos, biruin mo sasabihin mo. Sino ito nagsasalita? AI. AI? Ito mga vlogger ni Bongbong Marcos, mana yan sa mga amo nila. Ubod ng ka-fake newsan. Mana kay Claire Castro, na ubod din ng kasinungalingan. Walang lumalabas sa mga social media nila, wala mga pinupost na tama, kung hindi puro kapalpakan. Tignan mo. Yang mga vlogger ni Marcos, ang tatapang ninyo, mag-comment sa akin, tumatawag kayo, nag-chat kayo, gumagawa kayo ng video. Pag nakita kita, huwag mo na akong i-chat, huwag ka na mag-comment, huwag ka na gumawa ng video. Biglain mo ako, baka sakaling magulat pa ako. Palagi naman ako nasa labas, bakit hindi mo ako saksakin? Palagi naman ako nagrarally, nag-speech, libo-libo ang tao. Hindi ko kilala kung sinong saksakin, bakit hindi nyo magawa? Itong mga aso ni Bongbong Marcos na nakakulong, na putak ng putak, puro kayo ngak-ngak na ngak-ngak. Bakit hindi nyo subukang tumira? Di ba? Bakit hindi nyo subukang kumagat para malaman natin kung sino ang may rabies sa ating lahat? Di ba? Kung totoong matapang kayo, huwag na kayo mag-comment, huwag na kayo puntahin na. Direct na kayo. Direct to assault na kayo. Kasi ako palagi kong ready. I'm always ready to punch my enemy. Di ba? Sabihin mo, patay ako. Ito ang mga vlogger ni Marcos, yung mga kiki ninyo sa social media. Tingnan nyo lahat ng vlogger ni Marcos. Wala man lang gwapo. Lahat pangit. Lahat adik. Kung hindi kiki, sira ang ngipin. Yan ang mga vlogger ni Bongbong Marcos. Kaya pag may kiki yan, vlogger ni Bongbong Marcos yan. Kasing kapal ng kiki yung kabubuhan ninyo mga gago. Di ba? Ano pang next question? Ano nga pala ng vlogger na yun? Ballpoint man. Ballpoint man. I-bolt mo ang ngipin mo, gago ka. Huwag mo akong hamunin. Biglayin mo ko, ang sabi ko sa'yo, mag-set ka ng araw, pati date at oras. Di ba? Para malaman natin at malaman ng taong bayan kung totoong kakasaka. Di ba? Matapang ka pala gusto mo, dali mo lahat ng pamilya mo. Sabi mo sa akin, lahat ng pamilya ko, inadamay mo. Huwag mo na idamay ang pamilya ko. Ako nga lang, hindi mo kaya, pamilya ko pa kaya. Kung matapang ka, pumunta ka sa bahay. Saan mo gusto pumunta na bahay? Dito sa bahay namin sa Baseco, pwede kang pumunta. Block 15, pabahay ni Isko Moreno. Andun ako nakatira, malapit sa Mosque. Saan pa yung pangalawang bahay namin? Sa Intramuros, pwede ka rin pumunta ron. Saan pa yung pangatlong bahay namin? Sa Mindanao, pwede ka rin pumunta ron. Pwede tayong magkainan. Ngayon, kung matapang ka, sabihin mo sa akin kung saan yung bahay mo. Ako mismo ang pupunta. At sisiguraduhin ko, pati ito sa bahay niyo, papatayin ko. Pag ako nakapunta sa bahay niyo, gago ka. Hindi ako kagaya nyo na nagbabanta ng purong tak-tak, gago. Iba kami magbanta, hindi kagaya yung mga Tagalog na nagbabanta, bunganga lang. Kami pag nagbanta kami, ginagawa namin. Di ba? Ako wag niyo kong takutin mga vlogger ni Marcos. Lumaki ako sa lugar na kinakain namin ng balat umagat gabi, kaya wag niyo akong sindakin sa mga kutsilyo ninyo. Oo. I love you, Kuya Pa. Pinanganak ako sa Cotabato City, lumaki ako sa Maguindanao. Walang ngak-ngak doon. Pag nakaaway mo ang kapitbahay mo, pak! Hindi sana, tangin na ng mga Tagalog kayo dito sa Luzon, ang iyabang ninyo. Binababoy lang naman kayo ng mga politiko nyo magnanakaw. Di ba? Kaya, banta-banta, patay si Kuya Park kaka-ando sa binaril. Gago! Sino to? Oh! Hawak ko pa yung damit ng magitik na ibuboto namin sa 2028 election. Hindi namin ibuboto yung mga alipores ni Bongbong Marcos at mga alipores na mga dilawan na mga bobo. Ito ang presidente. At yan yung dahilan kung bakit ang ingay nila ng social media. Impeach Sara, impeach Sara, impeach Sara. Ikulong si Bato, ikulong si Bato. Di ba? Pero wala pa kayong naipakulong. Yan si Bongbong Marcos, ang dami niyang pangako sa taong bayan. Bago magpapasko ay sila po ay magpapasko sa loob ng kulungan. February 12, February na. Hanggang ngayon, wala pa rin naipakulong. Di ba? Kaya pag ang buntot, tanga, at yung ulo, tanga rin yan. Mula ulo nila hanggang babae nila, tanga. Mula kay Marcos, pati sa vlogger nila, pinakabata na supporter ni Marcos, gunggong. Sa mga nag-file na lang ng impeachment complaint laban kay BP. Sa mga nag-file naman ng impeachment laban kay BP Sara, sinabi na ng Supreme Court na unconstitutional yung ginawa nino. Hindi sinunod yung batas
Nagmamadali kasi kayo eh, kasi takot kayo eh. Na maupo si BP sa 2028, ang tagal pa ng eleksyon eh, naghahanda talaga kayo ng impeachment. Pero ano bang laman ng impeachment? Di ba? Graft and corruption. Ano pa? Confidential funds. Eh mas matalino ka pa pala sa COA. Sinabi na ng COA, nagamit sa tamang paraan ang confidential funds ni BP Sara. Pangalawa, hindi lang si BP Sara ang gumagamit ng confidential funds na politiko. Lahat ng politiko gumagamit niyan. At mas malaki pa ang confidential funds ni Bongbong Marcos kaysa kay BP Sara. Sinabi ni BP Sara na bakit kami magnanakaw ng 125 million. Samantala, ang nakawan sa gobyerno, bilyon-bilyon. Politiko ka, magnakaw ka ng milyon, tangina. Tapos yung nakawan pala, bilyon. Ano Sa pa pagbasura ng impeachment complaint laban kay BBM. Ay, actually, sinadya naman kasi yun eh. Ang purpose lang yung kaya nagsampa ng impeachment yung bugok na abogado ni Lisa Araneta Marcos ay para ma-trigger lamang yung 1-year bar rule, no? 4 pages lamang yung impeachment na isinampan nila. At agad naman ni-repair pagdating sa House of Representatives. Pagka Monday, wala na. Ni-repair nila ng Monday. Pagka bukas, wala na. Tinapon na nila, binasura na nila. Hindi ito. Wala ito. Di ba? Para lang ma-trigger nila yung 1-year ban rule. At itinapon na nila, ngayon, bawal na tayo magsampa ng impeachment laban sa ating presidenteng bangag. At ngayon naman, pinapagulong na naman nila ulit ang impeachment ni BP Sara. Mag-iingay sila ng mag-iingay. Bukas, panibago na namang panibagong tawag dyan, issue. Atong ICC. Sabi ni Attorney Gredyo ngayon, di ba? Pagpapalabas sila ng mga issue para pagtakpan yung totoong nangyayari sa ating bansa, na ang totoong nangyayari at hinahanap ng taong bayan ay yung flood control ni Bongbong Marcos kung saan napunta. Di ba? Thank you. Sino ba yung vlogger na yung tarantado na yun? Ballpoint man nga. Ballpoint pen nga. Pag nakita ko yan talaga, tutuloy ko yung ngipin mo, papakain mo sa pato. Banta-banta pa yung gago na yan. Sana may nakalive dito, no? Wala bang nakalive dyan? I-abolish mo muna yung bumili. Lahat ng tao dyan, papalitan mo, maliban lang sa janitor. Janitor, clerk, yung mga low employees. Alam mo yung mga security, minsan pumapasok naman ako dyan sa Comelec. Ang janitor, ang security, nagpapasalamat po sa akin. Sabi nila, attorney, kasama po kami sa laban para malinis yung eleksyon. Wala lang kami magagawa kasi sila mga Diyos dito. So kaya tinatandaan ko yan. Yung mga janitor, yung mga security, walang kinalaman yan. Pero kung ako, abolish the Comelec first. Lahat ng tao na tatanggalin, palitan natin yung election system. Wala namang saysay. Kung ang papalitan mo lang ang election system kung nandiyan pa rin yung mga Resident Evil, ay walang mangyayari. Tawag ko ito Resident Evil Evil talaga kung pwede lang, umalis dyan sa Palacio del Gobernador.